Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 401. Nagbingi-bingihan si Greenhawk sa mga galit na sumpa mula kay Isaac, Mateo, at sa iba pa. Enzo, tawagan mo ang anak mo at tanungin mo siya kung malapit na siyang makarating sa Skeleton Island, sabi ni Greenhawk habang nakatagilid ang ulo para tingnan. Enzo. Yes, Master, sagot ni Enzo. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Matapos makonekta ang telepono, nagulat si Enzo sa Greenhawk, Master, sinabi ni Eric na malapit na siyang makarating sa Skeleton Island. Tumango si Greenhawk. Okay. Nakita ni Isaac, Mateo, at ng iba pa na labis ang paggalang ni Enzo sa Greenhawk. Nang maalala nila na salamat na lang kay Enzo na natrap sila sa isla, agad na nauwi ang kanilang galit sa Enzo. Enzo, bakit mo kami hinayla dito? Wala kaming ginawang masama sa'yo. Talagang walang puso kang tao. Ikaw ang sinumpaang alipin, tiyak na makakatanggap ka ng kaparusahan. Gayunpaman, sa harap ng mga sumpa mula sa 9 great families, walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Enzo. Tumingin siya kay Isaac at sa iba pa at malamig na sinabi. Pwede mo akong pag-alitan kung gusto mo. Tapat ako sa aking amo, at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. At saka, napakalaking biyaya na para sa iyo na pumayag ang aking Panginoon na ibahagi sa iyo ang lahat ng kayamanan. Gayunpaman, hindi lamang kayong lahat ay ayaw ibigay ang inyong kayamanan, kundi kayo rin ay puno ng pagkapuot sa aking Panginoon. Talagang alam mo, hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Nang marinig na nililito ni Enzo ang tama at mali at gumagawa ng mga irresponsibleng pananalita, ang mga tao ng 9 great families ay nagalit na hindi na sila makapaghintay na lamunin siya ng buhay. Ikaw aso, hindi ka magtatapos. Siya na tumutulong sa masama sa paggawa ng masama ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang pamilya Fidalgo ay tiyak na mapapawi sa atito magpakailanman. Nang akmang hahabulin siya ng 9 great families, isang malamig na singhot ang pinakawalan ni Greenhawk. Makinig ka. Sundin mo ako at umunlad, o kalabanan mo ako at mapahamak. Ngayon, wala kang ibang pagpipilian kundi ibigay ang lahat ng iyong kayamanan. Malapit nang dumating ang iyong mga apo sa Skeleton Island. Lumabas tayo at salubungin sila. Kabanata 402. Pagkatapos sabihin ito, sumigaw si Greenhawk, mga bantay, ilabas ang mga taong ito. Sa sandaling matapos magsalita si Greenhawk, humigit kumulang 40 blackguards ang sumugod sa kuweba ng napakabilis mula sa isang pasukan. Sunod-sunod silang dumating sa pampang ng ilog sa ilalim ng lupa at pagkatapos ay tumalon sa barko ng pirata. Pagkatapos nito, sinunggaban nilang parang manok ang mga miyembro ng 9 great families at lumipad palayo sa barkong pirata. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nagmula sa kalangitan sa itaas ng Skeleton Island ang mga hagong na tunog. Ito ang tunog ng paglipad ng mga helicopter. Sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw ng mga helicopter, dahan-dahan silang dumaong sa manor sa gitna ng isla. Si Greenhawk, Enzo, ang dalawang Silver Guard, pati na ang mga matatanda at ang mga patriarch ng 9 great families na sinamahan ng Blackguards, ay lahat ay naghihintay sa malaking bakuran ng manor. Isang helicopter ang lumapag sa damuhan ilang metro ang layo. Matapos patayin ang makina ng helicopter, dahan-daang huminto ang umiikot na mga pakpak nito. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng helicopter nang may bumagsak. Pagkatapos, isang tao ang itinulak palabas ng pinto ng cabin at gumulong sa damuhan. Napuno ng pagtataka ang mga mata ng lahat. Sa sandaling ito, nakilala ni Enzo na ang taong itinulak palabas at gumulong sa damuhan ay ang kanyang anak. Si Eric, na gumulong-gulong sa lupa, ay nagpupumilit na tumayo mula sa damuhan, na mukhang hindi maipaliwanag na napahiya. Noon lang napansin ng lahat na nakatali ang dalawang kamay niya sa likod. Sa katunayan, si Eric, na may lakas ng isang intermediate top-tier Marty A list, ay hindi dapat matali ng lubad. Ngunit nalock ni Jeric ang ilang acupoint sa kanyang katawan, na naging imposible para sa kanya na patakbuhin ang kanyang panloob na mana at masira ang Gore. Eric, are you? Nagtatakang tanong ni Enzo sa anak.
Gayunpaman, bago pa man siya makasagot, lumabas sa helicopter sina Jeric at Luna. Luna, sa pagkakataong ito, nabigla rin si Mateo. Bakit nandito ang apo niya? Isa pa, nakita niya si Jeric na nakatayo sa tabi ni Luna. Bakit pumunta ang 2 taong ito sa islang ito? Ang naisip lang ni Mateo ay dinala ni Eric ang kanyang mga tauhan para hulihin si Luna. Humingi ng tulong si Luna kay Jeric, kaya iniligtas ni Jeric ang kanyang apo at hiniling kay Eric na akayin siya sa Skeleton Island. Gayunpaman, ang Skeleton Island ay lubhang mapanganib. Hindi ba sila pupunta sa bitag kung pumunta sila dito? Lihim na nagmura si Mateo sa kanyang puso. Nang makita ni Enzo sina Jeric at Luna, sobrang nataranta rin siya. Bakit sila nandito? Pagtataka niya. Sa madaling salita, ang 2 ito ang nagtali sa mga kamay ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, hinawakan ni Jeric ang likod ng kwelyo ni Eric at sinabi sa kanya, "Nalantad na ang iyong plano, Enzo. Ang iyong anak ay hostage na ngayon sa aking mga kamay. Kung ikaw at ang iyong Panginoon ay handang sumuko sa akin ng masunurin ngayon, masisiguro kong hindi ka mamamatay." Nang marinig ni Enzo si Jeric, hindi niya sineseryoso ang mga sinabi niya. Maging ang mga tao mula sa 9 Great Families ay natigilan. Ang mga tao ng 9 Great Families ay talagang natulala. Dahil alam ni Jeric ang sabuatan nina Enzo at Green Hawk, bakit hindi siya nagdala ng maraming tao? Pero sina Jeric at Luna lang ang pumunta dito. Hindi banggitin ang makapangyarihang Green Hawk, mayroong halos 100 Black Guards at Scarlet Guards sa manor sa isla. Madaling sirain ng mga gwardya na ito sina Jeric at Luna. Napakawalang muwang sa kanila na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang mailigtas sila. Ngumisi si Enzo, sinigawan siya, "Jeric, may daan papuntang langit, pero pinili mong pumunta sa impyerno. Ngayong nasa Skeleton Island ka, pumunta ka sa impyerno." Sa sandaling matapos siyang magsalita, pinatakbo niya ang kanyang panloob na mana. Gamit ang bugzo ng hangin, inatake niya si Jeric sa bilis ng kidlat. Agad namang hinayla ni Jeric si Luna papunta sa kanya at sinabing, "Luna, bantayan mo siya." Matigas na sagot ni Luna, "Got it, Jeric." Sa sumunod na sandali, inatake ni Jeric si Enzo gamit ang kanyang palad. Sa isang iglap, nagsalubong ang kanilang mga palad. Boom! Isang tunog na nakakabasag ng lupa ang umalangaw-ngaw. Ang nakakagulat na malakas na internal mana ay biglang lumabas. Sa gitna ng bagyo, isang hiyawan ang narinig habang pinalipad si Enzo na parang saranggola na may putol na tali. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak siya ng husto sa lupa sa harap ng Green Hawk, na nagtaas ng ulap ng alikabok. Puff! Napaluwa si Enzo ng isang subo ng dugo. Nakakamatay na mapotla ang kanyang mukha. Tumingin siya sa may ginintoang balabal, may ginintoang maskara na Green Hawk at sinabing, "Master, iligtas mo ang anak ko." Kabanata 403. With that, nahimatay siya on the spot. Nagulat ang lahat ng tao mula sa 9 Great Families. Noong una, inakala nila na sina Jeric at Luna ay nililigawan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpunta sa Skeleton Island. Pero hindi nila inasahan na si Jeric ang magdudulot ng matinding pinsala kay Enzo. Si Enzo ay isang elite top-tier Marty A-list. Malamig na tinitigan ng nakamaskara na Green Hawk ang walang malay na si Enzo na walang emosyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Jeric sa malayo, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may mahinang talas. Claude Marks. Lyndon Marks. Sumama sa Black Guards at Scarlet Guards para patayin ang lahat. "Yes, Master," mabilis na sagot ng 2 Silver Guard. Agad na tumalikod si Green Hawk at lumipad patungo sa kuweba sa likod ng bundok na parang paniki. Angst kay Enzo na sila ay nakulong sa isla, agad na nabaling ang kanilang galit. Enzo, bakit mo kami hinayla dito? Wala kaming ginawang masama sa'yo. Talagang walang puso kang tao. Ikaw ang sinumpaang alipin, tiyak na makakatanggap ka ng kaparusahan." Gayunpaman, sa harap ng mga sumpa mula sa 9 Great Families, walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Enzo. Tumingin siya kay Isaac at sa iba pa at malamig na sinabi, "Pwede mo akong pag-alitan kung gusto mo.
Tapat ako sa aking amo, at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. At saka, napakalaking biyaya na para sa iyo na pumayag ang aking Panginoon na ibahagi sa iyo ang lahat ng kayamanan. Gayunpaman, hindi lamang kayong lahat ay ayaw ibigay ang inyong kayamanan, kundi kayo rin ay puno ng pagkapuot sa aking Panginoon. Talagang alam mo, hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Nang marinig na nililito ni Enzo ang tama at mali at gumagawa ng mga irresponsibleng pananalita, ang mga tao ng Nine Great Families ay nagalit na hindi na sila makapaghintay na lamunin siya ng buhay. Ikaw aso, hindi ka magtatapos. Siya na tumutulong sa masama sa paggawa ng masama ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang pamilya Fidalgo ay tiyak na mapapawi sa atito magpakailanman. Nang akmang hahabulin siya ng Nine Great Families, isang malamig na singhot ang pinakawalan ni Green Hawk. Makinig ka. Sundin mo ako at umunlad, o kalabanan mo ako at mapahamak. Ngayon, wala kang ibang pagpipilian kundi ibigay ang lahat ng iyong kayamanan. Malapit nang dumating ang iyong mga apo sa Skeleton Island. Lumabas tayo at salubungin sila. Pagkatapos sabihin ito, sumigaw si Grierhawk, mga bantay, ilabas ang mga taong ito. Sa sandaling matapos magsalita si Green Hawk, humigit kumulang 40 blackguards ang sumugod sa kuweba ng napakabilis mula sa isang pasukan. Sunod-sunod silang dumating sa pampang ng ilog sa ilalim ng lupa at pagkatapos ay tumalon sa barko ng pirata. Pagkatapos nito, sinunggaban nilang parang manok ang mga miyembro ng Nine Great Families at lumipad palayo sa barkong pirata. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nagmula sa kalangitan sa itaas ng Skeleton Island ang mga hagong na tunog. Ito ang tunog ng paglipad ng mga helicopter. Sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw ng mga helicopter, dahan-dahan silang dumaong sa manor sa gitna ng isla. Si Green Hawk, Enzo, ang dalawang Silver Guard, pati na ang mga matatanda at ang mga patriarch ng Nine Great Families na sinamahan ng Black Guards, ay lahat ay naghihintay sa malaking bakuran ng manor. Isang helicopter ang lumapag sa damuhan ilang metro ang layo. Matapos patayin ang makina ng helicopter, dahan-daang huminto ang umiikot na mga pakpak nito. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng helicopter nang may bumagsak. Pagkatapos, isang tao ang itinulak palabas ng pinto ng cabin at gumulong sa damuhan. Napuno ng pagtataka ang mga mata ng lahat. Sa sandaling ito, nakilala ni Enzo na ang taong itinulak palabas at gumulong sa damuhan ay ang kanyang anak. Si Eric, na gumulong-gulong sa lupa, ay nagpupumilit na tumayo mula sa damuhan, na mukhang hindi maipaliwanag na napahiya. Noon lang napansin ng lahat na nakatali ang dalawang kamay niya sa likod. Sa katunayan, si Eric, na may lakas ng isang intermediate top-tier Marty A-list, ay hindi dapat matali ng lubad. Ngunit nalock ni Jeric ang ilang acupoint sa kanyang katawan, na naging imposible para sa kanya na patakbuhin ang kanyang panloob na mana at masira ang Gore. Eric, are you? Nagtatakang tanong ni Enzo sa anak. Gayunpaman, bago pa man siya makasagot, lumabas sa helicopter sina Jeric at Luna. Luna, sa pagkakataong ito, nabigla rin si Mateo. Bakit nandito ang apo niya? Isa pa, nakita niya si Jeric na nakatayo sa tabi ni Luna. Bakit pumunta ang dalawang taong ito sa islang ito? Ang naisip lang ni Mateo ay dinala ni Eric ang kanyang mga tauhan para hulihin si Luna. Humingi ng tulong si Luna kay Jeric, kaya iniligtas ni Jeric ang kanyang apo at hiniling kay Eric na akayin siya sa Skeleton Island. Gayunpaman, ang Skeleton Island ay lubhang mapanganib. Hindi ba sila pupunta sa bitag kung pumunta sila dito? Lihim na nagmura si Mateo sa kanyang puso. Nang makita ni Enzo sina Jeric at Luna, sobrang nataranta rin siya. Bakit sila nandito? Pagtataka niya. Sa madaling salita, ang dalawang ito ang nagtali sa mga kamay ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, hinawakan ni Jeric ang likod ng kwelyo ni Eric at sinabi sa kanya, nalantad na ang iyong plano, Enzo. Ang iyong anak ay hostage na ngayon sa aking mga kamay. Kung ikaw at ang iyong Panginoon ay handang sumuko sa akin ng masunurin ngayon, masisiguro kung hindi ka mamamatay. Nang marinig ni Enzo si Jeric, hindi niya sineseryoso ang mga sinabi niya.
Maging ang mga tao mula sa 9 great families ay natigilan. Ang mga tao ng 9 great families ay talagang natulala. Dahil alam ni Jeric ang sabuatan nina Enzo at Green Hawk, bakit hindi siya nagdala ng maraming tao? Pero sina Jeric at Luna lang ang pumunta dito. Hindi banggitin ang makapangyarihang Green Hawk, mayroong halos 100 Black Guards at Scarlet Guards sa manor sa isla. Madaling sirain ng mga gwardya na ito sina Jeric at Luna. Napakawalang muwang sa kanila na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang mailigtas sila. Ngumisi si Enzo, sinigawan siya, Jeric, may daan papuntang langit, pero pinili mong pumunta sa impyerno. Kabanata 404. Agad na nagutos ang Silver Guard na sina Claude at Lyndon sa mga nakapaligid na Black Guard at Scarlet Guard, bukod sa mga tao ng Skeleton Island, patayin ang lahat. Ang nakapalibot na 12-dosenang Black Guards at Scarlet Guards ay sabay-sabay na sumang-ayon. Pagkatapos, mga 30 Black Guards ang sumalakay kay Jeric. Kasabay nito, ang mga Black Guards na nag-escort sa 9 great families ay nagsimula na ring salakayin sila. Sa sandaling ito, malakas na yumanig ang hangin, at isang malabagyo na daloy ng hangin ang dumaan sa 12-dosenang Black Guards na umaatake kay Jeric. Ngunit bago marating ng mga gwardya ang Jeric, pinalipad sila na parang mga daong nalaglag sa hangin. Pinalipad sila ng mahigit 10 metro sa himpapawid ng nakakatakot na bagyo, sumisigaw na parang mga baboy na kinakatay. Pagkatapos, 12-dosenang Black Guards na lumilipad sa himpapawid ay sunod-sunod na nahulog sa lupa na parang mga patak ng ulan. 12-dosenang Black Guards ang nahulog sa lupa, na lumikha ng higit sa 10 putik na hukay. Ang mga Black Guard na ito ay malubhang nasugatan, at sila ay nahimatay. Ang tinta itim na buhok at damit ni Jeric ay lumipad sa hangin. Ang kanyang mga mata ay matalas at mahigpit, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang malakas aura. Parang may demonyong bumaba. Hindi lang nito ikinagulat ang 2 Silver Guard, kundi pati na rin ang iba pang Scarlet Guards at Black Guards sa paligid. Maging ang mga tao mula sa 9 great families ay nabigla. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Tinalo ni Jeric ang 12-dosenang mga gwardya sa isang iglap. Ang kapangyarihan ng nakakatakot na Unos na iyon ay napakalakas na masasabing ito ay nanginginig sa mundo. Gayunpaman, walang nakakaalam kung paano ito ginawa ni Jeric. Nakita na lamang nila na pagkatapos na lumitaw ang kahangahangang bagyo, tumagos ito sa 12-dosenang mga Black Guard. Sa harap ng nakakatakot na alon ng bagyo ni Jeric, ang dosenang mga Black Guard ay hindi nakatiis ng isang suntok. Napakalakas ni Jeric kaya hindi sapat ang salitang, nakakatakot, para ilarawan ang kanyang lakas. Sa wakas ay nakabawi sa kanilang pagkagulat ang mga Silver Guard na sina Claude at Lyndon. Pagkatapos, kumislap ang kanilang mga mata na may layuning pumatay. Inutusan nila ang Black Guards na nag-escort sa 9 great families, patayin agad ang mga tao ng 9 great families. Matapos magbigay ng utos ang 2 Silver Guard, agad silang umorder muli ng mahigit 20 Scarlet Guard sa paligid nila, lahat. Scarlet Guards, sundan mo kami at patayin ang batang ito. Ang lakas ng 2 Silver Guard ay nasa antas ng isang elite top-tier martial list. Bilang karagdagan, mayroong higit sa 20 nangungunang mga martialists na Scarlet Guards. Ang ganitong kombinasyon ng lakas ay masasabing napakalakas. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit pinagsama-sama ng 2 Silver Guard ang lahat ng Scarlet Guard ay nabigla sila sa lakas ng bagyo na kaka-activate ni Jeric. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na maging pabaya. 2 Silver Guard at higit sa 20 Scarlet Guards ang sumalakay kay Jeric na parang tubig. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay wala kay Jeric. Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri, at sa isang pitik ng kanyang mga daliri, ang mga hibla ng hangin ay sumipol sa hangin. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan. Sunod-sunod na lumabas. Mabilis na pinitik ni Jeric ang kanyang daliri at tinamaan ang glabela ng mga gwardya na gustong pumatay sa mga miyembro ng 9 Great. Mga pamilya. Ang puwersa ay direktang tumagos sa pagitan ng kanilang mga kilay.
Naghiyawan silang lahat at sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Pagkatapos nilang bumagsak sa lupa, lahat sila ay namatay. Ang kanilang mga mata ay dilat, na parang namatay na may walang hanggang pagsisisi. Sa isang kisap mata, napatay ni Jerick ang mahigit 100 blackguard na gustong pumatay sa mga miyembro ng Nine Great Families. Pagkatapos, muli niyang pinitik ang kanyang mga daliri, nagpapadala ng mga daloy ng enerhiya. Sa pagkakataong ito, tumama sa mga tao ng Nine Great Families ang lakas na ipinutok niya sa isang pitik ng kanyang daliri. Nang i-flick niya ang kanyang daliri sa ilang bahagi ng kanilang katawan, nang inig ang lahat ng katawan ng matatanda at mga patriarch. Pagkatapos, naramdaman nila na ang mga selyadong acupoints sa kanilang mga katawan ay na-unlock, at ang kanilang mga mana vessel ay walang harang. Sa oras na ito, sinalakay sila ng iba pang mga blackguard, sinusubukan silang patayin. Gayunpaman, paanong si Isaac, Mateo, at ang iba pa, na nakabawi na sa kanilang kakayahang kumilos, ay mauupo na lamang at maghintay sa kamatayan. Nang hindi na hinintay ang pag-atake ng mga blackguard, ang mga tao ng Nine Great Families ay kumilos lahat. Sa isang iglap, ang mga elder ng Nine Great Families ay sumugod sa blackguards tulad ng mga lobo at tigre. Ang dalawang panig agad na sumabak sa isang matinding labanan. Kasabay nito, nakita ni Jerick na niresolba na ang panganib ng Nine Great Families, kaya agad niyang nilingon ang Silver at Scarlet Guards na umaatake sa kanya. Pagkatapos, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Kabanata 405. Habang nanginginig ang hangin, isang invisible fighting intent ang nagmula kay Jerick, na naging sanhi upang agad na makaramdam ng matinding pressure ang Silver at Scarlet Guards. Para silang hinahampas ng bagyo. Sa sandaling ito, umatake si Jerick sa bilis ng kidlat. Sa isang iglap, umihip ng malakas ang hangin. Napabuga ng malakas na hangin ang buhangin, na nagpapikit ng mga mata ng umaataking Silver at Scarlet Guard na walang malay. Gayunpaman, sa sandaling pinaikit nila ang kanilang mga mata, isang figure ang dumating. Ang nakakatakot na aura ay tila sumakop sa kanilang mga puso sa isang iglap, dahilan upang maramdaman nila kaagad ang pang-aapi ng kamatayan. Boom, boom, boom. Bitik. Crack. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng pagkabasag ng mga buto habang ang isang kamao ay nabasag sa laman. Nakakagulat ang mga tunog. Pagkatapos, lumipad palabas ang dalawang Silver Guard at ang mahigit 20 Scarlet Guards. Umakyat ang alikabok sa lahat ng direksyon, at sunod-sunod na nahulog ang mga bantay sa nakapalibot na mga patio. Ang lahat ng buto sa kanilang katawan ay nabali, at sila ay dumura ng dugo. Bukod sa dalawang makapangyarihang Silver Guard na may bakas pa rin ng malay. Ang natitirang mga Scarlet Guards ay pawang nasugatan ng husto at walang malay. Si Jerick ay nakatayo sa bagyo na hindi nasaktan, at ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban ay napakalakas na naging dahilan upang manginig ang mga tao. Sa oras na ito, ang mga elder at patriarch ng Nine Great Families ay umatake din sa mahigit 100 blackguards at ibinagsak sila sa lupa. Sa oras na ito, sa paligid ng manor, daan-daang blackguards ang sumugod sa patio kung saan sina Jerick at ang iba pa. Ay! Nakita nila ang 12-dosenang blackguards, Scarlet Guards, at 2 Silver Guards na nakahandusay sa lupa, walang malay at malubhang nasugatan. Ang daan-daang blackguards ay natigilan lahat. Sa isang mabangis na espiritu ng pakikipaglaban, naglakad si Jerick patungo sa lahat ng mga blackguard na iyon. Nang maramdaman na parang demonyo si Jerick, napaatras ang lahat ng blackguards nang humakbang siya pasulong. 5 hakbang pasulong si Jerick, at 5 hakbang paatras ang blackguards. Pagkatapos, huminto si Jerick, malamig na tumingin sa lahat ng blackguards, at sinabing, kung ayaw mong maulit ang parehong pagkakamali ng mga Silver, Scarlet, at Blackguard na ito sa courtyard, na humantong sa kanilang miserableng dulo, ako, bibigyan kita ng 10 minuto para umalis sa isla. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Bagamat hindi nagsasalita ng malakas si Jerick, ang kanyang boses ay kasing lakas ng kulog sa pandinig ng mga blackguard.
Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, sila ay nagkalat na parang mga ibon at hayop. Tumakas silang lahat sa manor at tumakbo sa mga yate at speedboat na nakaparada sa tabi ng lawa sa labas ng manor. Wala pang 10 minuto, daan-daang blackguards ang nagmaneho ng mga yate at speedboat sa tabi ng ilog sa labas ng manor at tumakas ng walang bakas. Biglang napuno at tahimik ang buong manor. Sa looban, tanging ang mga malubhang na sugatan na silver at blackguards lamang ang umuungol. Sa oras na ito, dumating din sa harap ng Jerick sina Isaac, Mateo, at ang iba pang mga tao mula sa 9 great families. Pagkatapos, nagkatinginan sila, sabay na lumuhod, at nagpasalamat, "Salamat, Jerick, sa pagliligtas sa aming buhay. Lagi naming tatandaan." Kabanata 406. Nagmadali si Jerick at sinabi sa mga elder at patriarch ng 9 great families, "Bumangon ka na. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin sa ganitong paraan." Sa wakas, tumayo sina Isaac, Mateo, at ang iba pa mula sa lupa. Puno pa rin ng pasasalamat ang kanilang mga mukha. Maging si Mateo, na dati may sama ng loob kay Jerick, ay lubusang nagpahayag ng kanyang pagtatangi sa kanya. Dapat pansinin na ang mga elder at patriarch ng 9 great families ay mga sikat at kilalang tao. Ilang tao ang maaaring magpaluhod sa kanila. Ngunit handa silang lumuhod sa harap ni Jerick dahil sa sobrang pasasalamat nila sa kanya. Kung hindi siya pumunta ngayon sa Skeleton Island, napatay na sila ni Greenhawk at nitong mga pirata. Mr. Jerick, napagkamalan kita noon. Patawarin mo sana ako, sa sandaling ito, ang sabi ni Mateo kay Jerick na may kasalanang tingin. Kanyang mukha. Napangiti si Jerick at sinabing, "Masyado kang mabait, Mr. Suarez. Misunderstanding lang. Hindi ko ito isapuso." Hindi niya inasahan na si Jerick ay napakamapagmahal na hindi niya pinansin ang kanyang naunang pagkakasala. Hindi niya maiwasang igalang si Jerick mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos, lumingon siya sa kanya at sinabing, "Mr. Jerick, hindi na ako tatutol sa relasyon niyo ni Luna." Nang marinig ito, halos nahulaan ng iba pang miyembro ng 9 great families ang hindi pagkakaunawaan nina Jerick at Mateo. Tila dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan kaya tinutulan ni Mateo si Jerick na makasama si Luna. Nang mabalitaan ni Luna na hindi na tumutol ang kanyang lolo sa pagsasama niya kay Jerick, biglang nagliwanag sa tuwa ang guilty niyang mga mata. Pagkatapos, hindi niya pinansin si Eric at mabilis na lumapit sa kanyang lolo, tinanong, "Lolo, pumapayag ka ba na magsama sina Jerick at Jay?" Nakangiting tumango si Mateo sa apo. Matapos niyang makuha ang pagsang-ayon ni Mateo, ang mga mata ni Luna ay parang biglang kumislap ng mga bituin, hindi banggitin kung gaano siya kaganda at kasayahan. Ay! Tiningnan niya si Jerick ng malambing at sinabing may matamis na ngiti, "Jerick, narinig mo ba iyon?" Ngumiti siya, sumagot, "Oo, ginawa ko." Pagkatapos, tumingin siya kay Mateo at sinabing, "Salamat sa iyong pagpapala." Tumawa si Mateo. "In love talaga kayo sa isa't isa. Hindi kita kayang hiwalayan." Sa pagkakataong ito, seryosong ngiti ang sinabi ni Isaac, "Mateo, kung hindi ka pumayag, gusto kong ipakilala ang apo ko sa Jerick." Nang matapos siyang magsalita, sinabi rin ng iba pang matatanda, "Oo, gusto ko ring pakasalan ng apo ko si Mr. Agosta. At maganda rin ang apo ko na 18 years old. Bagay na bagay sila sa isa't isa. At ako." Oo, nagmamadali ang mga elder ng 9 great families para pakasalan ang kanilang mga apo kay Jerick. Naging sanhi ito ng biglaang pagkataranta nina Mateo at Luna. Agad na lumapit si Luna, niyakap si Jerick sa braso, at sinabi sa mga matatanda, "Lahat, akin si Jerick. Walang makakaagaw sa akin para sa kanya." Siyempre, nang sabihin niya ito, idinagdag niya sa kanyang puso, "Akin si Jerick, at kay Lillian din." Oo, naging mabuti si Lillian sa kanya, at hindi siya nagalit kay Luna dahil gusto niya si Jerick. Sa makatuwid, itinuring na ni Luna si Lillian bilang kanyang kapatid. Bukod dito, matanggap na lang niya na may gusto si Lillian kay Jerick. Nagpanggap din si Mateo na hindi masaya at sinabing, "Guys, you are too rude.
Kahit alam mong magkasintahan sina Luna at Jeric, gusto mo pa ring ipakilala sa kanya ang mga apo mo. Anong balak mo? Kung ipagpatuloy mo ang paggawa nito, magkakaroon ako ng laway sa iyo. Agad na nagtawanan ang mga matatanda at patriarka. Bagamat gusto rin nilang pakasalan ng kanilang mga apo si Jeric, nakikita nila na magkasintahan sina Jeric at Luna. Sa makatuwid, kahit na gusto nilang ibigay ang kanilang apo kay Jeric, maaaring hindi siya pumayag. Sinusubukan lang nilang asarin si Mateo. Ngayong nakita nila na si Mateo ay talagang nasa estado ng gulat, natural na alam nila kung kailan dapat huminto. Tingnan mo, balisa si Mateo. Hahaha, Mateo, nagbibiro lang kami. Nais naming pakasalan ng aming mga apo si Jeric, ngunit gusto niya ang iyong apo. Hindi madaling manayra ng isang tao. Nang marinig ito, kapwa napagtanto ni na Mateo at Luna na nagbibiruan sila. Isang ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Lahat ay hindi napigil ang tumawa. Sa sandaling iyon, biglang natuklasan ni Isaac na si Eric, na nakatali ang mga braso sa likod, ay pinabayaan nila habang nag-uusap sila. Sinubukan niyang tumakas mula sa manor. Nang makita ito ni Isaac, agad siyang sumigaw ng galit, "Eric, hindi ganoon kadaling tumakas." Sa sandaling matapos siyang magsalita, inilapat niya ang kanyang panloob na mana. Tulad ng isang malaking agila, tumalon siya at inilapat ang kanyang palad sa tumatakas na si Eric. Nang marinig ang sigaw, natarante si Eric at agad na binilisan ang lakad. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay ay nakatali sa kanyang likod, at ang kanyang mahahalagang acupoints ay selyado. Hindi niya kayang patakbuhin ang kanyang panloob na mana, na nangangahulugang kasama niya. Kabanata 407. Sa Skeleton Hall, malalim sa tirahan ng kuweba, si Greenhawk na nakasuot ng golden suit at golden mask, ay nakaupo sa isang gintong upuan, umiinom ng kape. May kumikislap na galit sa mga mata ni Greenhawk. Ang lahat ay naayon sa kanyang orihinal na plano. Magtatagumpay ang kanyang plano. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lilito si Jeric nang wala saan. Sinira ni Jeric ang kanyang plano na hulihin ang mga inapo ng 9 great families sa Skeleton Island. Sa makatuwid, maaari lamang baguhin ng Greenhawk ang kanyang orihinal na plano. Dahil hindi pa nahuhuli ang mga inapo ng 9 na dakilang pamilya, mas gugustuhin ng mga matatanda at patriarka na mamatay kaysa ibigay ang kanilang kayamanan. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto ng Greenhawk na patayin ng 2 Silver Guard si Jeric at ang mga tao ng 9 great families. Matapos patayin ang mga matatanda at patriarka ng 9 na dakilang pamilya, ipapadala niya si Enzo at ilang martialist sa Coas. Sa oras na iyon, hanggat nahuli niya ang mga inapo ng 9 great families, kailangan lang niyang takutin at suhulan sila. Sa huli, ang kayamanan ng 9 great families ay mahuhulog din sa kanyang mga kamay. Sa pag-iisip nito, kumislap ang mga mata ni Greenhawk na may matinding liwanag. Ang pagkontrol sa kayamanan ng 10 dakilang pamilya ni Atita ay kapareho ng pagkontrol sa kayamanan ni Atita. Ito ay palaging kanyang ambisyon. Sa sandaling ito, maririnig ang mga yabag, at 2 blackguards ang nagmamadaling tumakbo papunta sa main hall. Nang makita ang 2 blackguard na tumatakbo papasok sa main hall, inilagay ni Greenhawk ang tasa ng kape sa kanyang kamay sa armrest ng golden chair. Tumingin siya sa 2 gwardya at sinabing, "Ano ba ang pagmamadali ninyo? Naalagaan na ba ng 2 Silver Guard ang 9 great families at Jeric?" Lumapit ang 2 gwardya sa paanan ng hagdan at napaluhod ng may kalakasan. Nanginginig ang kanilang mga boses habang sinasabi nila, "Guro, may nangyaring masama." Ang 2 Silver Guard at lahat ng Black Guard ay natalo ni Jeric. Ano? Tumalon si Greenhawk mula sa kanyang upuan at napabulalas. Ang dahilan kung bakit niya ipinasa si Jeric at ang 9 great family sa 2 Silver Guard ay gusto niyang harapin sila ng mga gwardya. Ito ay dahil sa pakiramdam niya na ang 2 Silver Guard ay higit pa sa sapat upang harapin sila. Pero Ro, sinabi talaga sa kanya ng 2 Black Guards na ang 2 Silver Guards ay natalo, at lahat ng Scarlet Guards at Black Guards ay nabugbog din. Ito ay hindi kapanipaniwala sa Greenhawk. Ang 2 Silver Guard ay parehong elite top-tier martialists.
Ang mga tao ng Nine Great Families ay walang kapantay para sa kanila. Kaya naman, sa pananaw ni Greenhawk, iisa lang ang posibilidad, na ang nakatalo sa dalawang Silver Guard ay si Jerick, nakara-rating lang sa Skeleton Island. Si Jerick ba ang tumalo sa dalawang Silver Guards? Matalim ang tingin ni Greenhawk habang nakatingin sa dalawang Black Guard sa paanan ng hagdan. Agad namang sumagot ang dalawang gwardya, "Opo, Guru. Si Jerick ang tumalo sa ating Silver, Scarlet at Black Guards. Maaaring lahat ng Black Guards ng Skeleton Island ay natalo niya." Tanong ni Greenhawk. Ang dahilan kung bakit niya itinanong ang tanong na ito ay sa Skeleton Island, mayroon siyang daan-daang Black Guards. Kahit gaano kahusay si Jerick sa martial arts, magtatagal pa rin siya para talunin ang daan-daang gwardya. Bakas sa mukha ng dalawang Black Guard ang kahihiyan habang nauutol, "Master." Maliban sa 12-dosenang Black Guards na malubhang nasugatan at hindi na makabangon at nawalan ng malay, lahat ng iba pang Black Guards ay nagpalayas ng mga yate at speedboat. Kumaibot ang mukha ni Greenhawk na nakatago sa likod ng maskara. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao nang napakapit ng kanyang mga buko. Isang nakakatakot na mamamatay tao na aura ang lumabas sa kanyang katawan, at halos nakakagigil ito para sa mga taong malapit sa kanya. Sa sandaling ito, umalangaw ang mga yabag mula sa pasukan ng kuweba. Kaagad pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa main hall. Sa sandaling makita ni Greenhawk ang grupo ng mga tao na naglalakad papasok sa main hall, ang talas ng mga mata nito ay naging mas nakakatakot. Dahil ang grupo ng mga taong pumasok ay sina Jerick, Luna, pati na rin ang mga matatanda at patriarch ng Nine Great Families. Tumayo si Jerick sa harap ng lahat. Si Jerick ang nagdala sa kanila sa main hall. Ang daanan patungo sa kuweba ay komplikado, tulad ng isang maze. Ngunit hindi ito naging problema para kay Jerick. Sa tulong ng kanyang God's Eye, kitang-kita niya ang mga masalimuot na daanan sa kuweba at nakita niya ang Greenhawk. Kaya naman, madali niyang pinangunahan ang grupo sa bulwagan kung saan nakatira ang Greenhawk. "Kahanga-hanga ka, Jerick. Dinala mo talaga kami sa Pirate King na ito." Nagulat at humanga si Luna kay Jerick. Hinangaan din si Jerick ng mga tao mula sa Nine Great Families, tulad nina Isaac at Mateo. Sabi ni Jerick kay Luna, "Isang kuweba lang. Gaano ba kahirap hanapin siya?" Uniper S. Nang makita ng dalawang gwardya, si Jerick at ang iba pa na naglalakad papasok sa bulwagan, sila ay hindi maipaliwanag na nagulat. Pagkatapos, sinabi nila sa Greenhawk sa gulat, "Master, nasira nila ang int." Tumingin ng diretso si Greenhawk kay Jerick at malamig na sinabi, "Mukhang minamaliit kita. Kahit na ang dalawang Silver Guard ay hindi katugma sa iyo." Napangiti si Jerick at sinabing, "I'm flattered pero ngayon, sumusuko ka na ba at hinihiling na ibalik ka namin sa kuwas at ibigay ka sa pulis? O dapat ba kitang itali at ibalik?" Nang marinig ito ni Greenhawk, tumawa siya ng galit at sinabing, "Ikaw na siguro ang pinakamayabang na lalaking nakita ko. Kahit 12-dosenang taon na ang nakalilipas, yaong mga pirata na nagmaneho ng malalakas na barko at mga kanyon ay binomba ang 12-dosenang mga malalaking barkong pirata ko at pinagpira-piraso ang hukbong dagat ng Atita, ay hindi gaanong laganap." Napangiti si Jerick. "Paumanhin, Haring Pirata. Palagi akong mayabang. Kung hindi ka komportable, pwede mo akong sampilan." Nang marinig nila ito, ang mga tao mula sa Nine Great Families ay nabigla. Siya ay talagang mayabang at walang batas. Mariin na ikinuyom ni Greenhawk ang kanyang mga kamao, parang gusto niyang durugan si Jerick at mabali ang kanyang leeg. Galit na galit siya. Bilang sikat na Pirate King ng Atita na naging sikat sa buong buhay niya, hindi pa napahiya ng ganito si Greenhawk. Bukod dito, ang kabilang partido ay isang binata sa kanyang 20s. Hindi na nakatiis si Greenhawk. "Mabuti. Ngayon, hahayaan kitang matikman ang aking Ultimate Destroyer's Palm." Ang mga mata ni Greenhawk ay kumislap sa isang matalim na liwanag habang siya ay mabangis na sinabi. Nang matapos siyang magsalita, lumipad siya palabas ng mataas na hagdan, at ang kanyang gintong damit at puting buhok ay lumipad. Makikita na ang kanyang panloob na mana ay parang bagyo sa kanyang palad.
Sa isang iglap, maaaring bumalot sa buong bulwagan ang napakalaking kapangyarihan at mapang-api. Ang mga tao mula sa 9 great families ay agad na nakaramdam ng matinding pressure. Nagbago lahat ng ekspresyon nila. Basag. Pumutok. Ang Green Hawk, na lumilipad sa himpapawid, ay hindi pa umaatake. Ang marmol na sahig ng bulwagan ay tila nasa ilalim ng matinding presyon at pumutok sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Sa loob lamang ng ilang paghinga, wala na kahit isang piraso ng buo na marmol sa sahig ng bulwagan. Kabanata 408. Dahil dito, biglang may naisip ang mga elder at patriarch ng 9 great families. Sumigaw sila ng hindi sinasadya. Ito ang lakas ng isang first-class Marty Alis. Ang Pirate King ay isang first-class Marty Alis. Mag-ingat ka, Jerick. Isang first-class Marty Alis. Ito ay isang lakas na mas mataas kaysa sa isang first-rate master. Maaaring patayin ng isang junior high-level expert ang kaaway sa loob ng 35 talampakan gamit ang kanyang malakas na lakas. Ang mga intermediate at elite na first-rate na martialists ay nagtataglay ng lakas na sinusukat sa 10,000 pounds. Sa makatuwid, maaaring umabot ng 30,000 pounds ang kapangyarihang pumatay ng isang elite na first-rate na Marty Alis na suntok. Aaron bilang. Sa kabilang banda, ang isang first-class na martialist, kahit na ito ay isang baguhan na first-class na Marty Alis, ay magiging 2 beses na mas malakas kaysa sa isang elite na first-rate na martialist, na umaabot sa 65,000 pounds. Ang isang suntok ay maaaring makabuo ng lakas na 65,000 pounds, na mas nakakagulat kaysa sa isang bomba. Sa teorya, ang isang baguhan na first-class martialists ay madaling pumatay ng 10 elite na first-rate na martialists. Sa sandaling naglunsad ng pag-atake ang isang baguhan na first-class martialists, ang kanyang aura ay maaaring sumaklaw sa radius na 35 feet, at ang kanyang nakakagulat na lakas ay maaaring patayin ang lahat ng mga martialists sa loob ng 35 feet, na mas mababa sa first-class na martialists. Ito rin ang dahilan kung bakit nabasag ng Green Hawk ang marmol na lupa ng main hall, na para bang nadurog sila ng isang mabigat na truck, bago pa man siya lumipad pababa sa ere. Ang lakas ng Green Hawk bilang beginner first-class Marty Alis ay talagang napakalakas. Isang puwersa na 65,000 pounds ang sumambulat at agad na kumalat sa buong palapag ng bulwagan. Nagsimulang manginig ang hangin. Isang malakas na aura ang nagsimulang bumagsak mula sa itaas na parang bundok. Kahit na ang mga elite na first-rate na martialists tulad ni Mateo at Isaac ay nakaramdam ng matinding pressure, lalo na si Luna at ilang mga patriarch na mga top-tier martialists lamang. Namula ang mga mukha nila na para bang malapit na silang duguan. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay hindi nakayanan ang presyon. Kung patuloy nilang titiisin ang presyon, ang kanilang dugo ay lalago sa kaguluhan, at sila ay magsusuka ng dugo at magdudulot ng malubhang pinsala. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang pagbabago sa hangin. Naramdaman nila ang isang invisible wave ng hangin na biglang bumangon mula kay Jerick. Ito ang naging dahilan para ma-relieve sina Luna, Mateo at ang iba pa sa pressure na sa una ay hindi na nila nakayanan. Agad nilang naramdaman na parang may natanggal sa kanilang mga balikat. Tama yan. Alam ni Jerick na hindi na nila kakayanin, kaya palihim niyang ginamit ang kanyang anima para walisin ang aura ni Green Hawk. Sa sandaling ito, ang Green Hawk, na nagbuga ng lakas ng kulog gamit ang kanyang Ultimate Destroyer's Palm, ay umabot din. Jerick. Nanatiling kalmado si Jerick sa harap ng malakas na hampas ng palad. Sa sumunod na sandali, matalim ang tingin ni Jerick. Kabanata 409. Whoosh! Sinampal siya ni Jerick sa mukha. Ito ay isang ordinaryo at hindi sanay na sampal. Ngunit ito ay kasing bilis ng kidlat at direktang hinampas sa mukha ni Green Hawk. Si Green Hawk, na isang baguhan na first-class Marty Alis, ay nabigong makaiwas sa sampal. Sampal. Isang hindi pangkaraniwang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, ang bumagsak na Green Hawk ay nagpaungol at pinalipad sa pamamagitan ng sampal. Sinampal siya ni Jerick at marahas na napadpad sa hagdanan na puno ng mga kalansay.
Sunod-sunod na nahulog ang mga kalansay sa hagdan. Kasabay nito, ang gintong maskara sa mukha ng agila ay nahulog sa lupa. Pagkatapos nito, lahat sila ay nagpakawala ng gulat na sigaw. Hindi nila inaasahan na magpapadala si Jerick ng isang napakalakas na first-class martial beast na lumilipad na may kasamang sampal. Bukod sa pagkagulat kay Jerick, may isa pang bagay na ikinagulat nila. Iyon ay Green Hawk na nahulog sa hagdan, dahil ang maskara sa kanyang mukha ay nahulog, at ang kanyang tunay na mukha ay nahayag. Isang mukha iyon na nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Nakita nila siya na may gusot na buhok at nakakapangilabot na anyo. Mahigit 70% ng kanyang mukha ang nasunog ng apoy, at ito ay lubhang kahindik-hindik at pangit. Para siyang demonyo mula sa impyerno. Maging ang ekspresyon ng dalawang blackguard sa ibaba ng hagdan ay nagbago ng husto nang makita nila ang mabangis at nakakatakot na mukha ng Green Hawk, at likas silang umatras sa malayo. Nang makita ni Green Hawk si Luna at ang iba pa na nakatingin sa kanya na parang gulat na nakatingin sa kanila, alam niyang nagulat sila sa kanyang disfigure na mukha. Nakatingin sa maskara sa paanan ng hagdan na ilang metro ang layo, gustong kunin ito ni Green Hawk at isuot sa kanyang mukha para matakpan ang pumangit nitong mukha. Sa sandaling iyon, biglang lumipad ang isang figure at kinuha ang gintong maskara sa lupa. Si Jerick iyon. Kabanata 410. Nang makitang kinuha ni Jerick ang kanyang maskara, ang mga mata ni Green Hawk ay kumislap sa galit. Iniunat niya ang kanyang kamay at umungol kay Jerick na parang sugatang hayop, ibalik mo sa akin ang maskara. Hindi na kailangang sabihin, nakasanayan na ni Green Hawk na itago ang kanyang disfigure na mukha sa likod ng maskara sa loob ng ilang dekada. Nang hindi natatakpan ng maskara ang kanyang mukha, nakaramdam siya ng kaba at pagkabalisa. Hindi ko na alam ang gagawin. Napatingin si Jerick kay Green Hawk habang hawak ang golden mask at ngumisi. Ang Pirate King na pumapatay ng mga tao na parang langaw at gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan ay sapat na kakilakilabot. Kailangan mo ba talaga ng maskara para matakpan kung gaano kakilabot? Ang iyong kasamaan at kapangitan ay hindi matatakpan ng maskara. Sa mabangis at pangit na mukha ni Green Hawk, nanginginig sa galit ang kanyang mga peklat na kalamnan. Bawat salita ni Jerick ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Dahil 60 taon na ang nakalipas, siya at ang kanyang piratagang ay binomba ng mga kanya ng militar ni Atita. Bagamat nakatakas sila sa kamatayan at nakaligtas, ang kanilang mga mukha ay nasira ng apoy. Nagmukha siyang pangit na halimaw. Ito ay naging isang walang hanggang sakit na punto para sa kanya. Ngunit ngayon, walang alinlangang tumama sa ulo ang sinabi ni Jerick. Anak, papatayin kita. Si Green Hawk ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nang matapos siyang magsalita, bigla siyang lumipad mula sa hagdan na parang agila at inatake si Jerick sa ibaba. Gayunpaman, hindi na hinintay ni Jerick na atakihin siya ni Green Hawk. Whoosh! Ang kanyang figure ay lumabas na parang kidlat. Siya ay napakabilis. Sa susunod na sandali, nagulat si Green Hawk nang makitang si Jerick ay lumipad sa parehong taas na katulad niya. Sumabog ang galit sa kanyang mga mata habang sinuntok si Jerick. Biglang nag-vibrate ang hangin. Ang suntok na ito ay naglalaman ng libu-libong libra ng kapangyarihan ng Green Hawk. Pinahiya siya ni Jerick sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanyang disfigure na mukha sa lahat. Galit na galit siya kay Jerick kaya gusto niyang basagin ng suntok ang ulo ni Jerick. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jerick sa harap ng kanyang suntok. Biglang tumama si Jerick sa bilis ng kidlat. With a whoosh, parang claws ang 5 daliri niya habang hinahawakan niya ang kamao ni Green Hawk. Pagkatapos, lihim niyang pinatakbo ang kanyang panloob na mana gamit ang kanyang 5 daliri. Basag! Basag! Agad na umalangaw ang isang alon ng tunog ng mga buto. Agad na bumagsak ang tingin ni Green Hawk sa kanyang kamao na hinawakan ni Jerick. Natatakot siyang nanunood habang dinudurog ni Jerick ang lahat ng buto sa kanyang kamao. Ang mabagal na Green Hawk sa wakas ay nakaramdam ng matinding kirot sa puso na nagmumula sa kanyang kamao at nagpakawala ng malungkot na sigaw. Habang sumisigaw ang agila, hinawakan ni Jerick ang kanyang kamao at inihagis sa kanyang balikat.
Pagkatapos, inihagis ni Jerick si Greenhawk sa kanyang balikat, at hindi nagtagal, nahulog ng husto sa lupa si Greenhawk. Direktang binasag ng Greenhawk ang lupa, nag-iwan ng lumubog na hukay. Napakasakit na namutla ang kanyang mukha, at napangiwi. Sa oras na ito, lumapag si Jerick mula sa langit at tumapak sa dibdib ni Greenhawk na parang isang battle god na sumusuko sa isang demonyo.